Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So first message ni Capricorn, surrender low self-esteem. You deserve success, love, and abundance. Set an intention to identify and release any remnants of low self-esteem. Okay? Kasi wala, 'di ba? Kung mababa ang inyong self-esteem, wala kayong masyadong confidence, wala kayong mararating, 'di ba? Kung gano'n. Kasi kapag meron kayong naisip na gusto mong gawin, mapanghihinaan kayo ng loob, 'di ba? Pagdududahan mo yung sarili mo, kung kakayanin mo ba, mapagtatagumpayan mo ba, 'di ba? Magda-doubt ka sa sarili mo kaya wala, may stuck ka kung nasaan ka. Kaya importante, no, na itaas mo, no? Itaas mo yung tiwala mo sa sarili, yung self-esteem mo, yung self-confidence mo. Huwag kang panghinaan ng loob. Don't play small. Kasi alalahanin mo, Capricorn, lahat tayo, we are all gifted with talents, skills, and spiritual gifts na magagamit natin para ma-carry out natin yung mga plano natin sa buhay, matupad natin mga pangarap natin, matupad natin mga goals natin. Ano, kaya wag mong maliitin ang sarili mo. Okay? Do not ever, 'di ba, underestimate yourself. Kasi lahat tayo biniyayaan ng kakayanan para magtagumpay tayo sa buhay. Okay? Kaya kaya mo 'yan, no? Isipin mo lang kung kaya nga ng iba na magtagumpay in their own little way, kaya mo din yun. Kanya-kanya lang tayo ng timing eh. Kanya-kanya tayo ng timing, kanya-kanya tayo ng talento, ng skills, ng gifts, 'di ba? So kung ano ang meron ka, doon ka mag-focus, gamitin mo 'yon, no? Magamitin mo 'yon para mapagtagumpayan mo din yung mga minimithi mo sa buhay. Kaya wag mong tignan ang iba. Wag mong ikumpara ang sarili mo sa iba kasi we are all unique. You know, we are all unique. May kanya-kanya tayong path na dinadaanan, may kanya-kanya tayong kakayanan, 'di ba? May kanya-kanya tayong timing, yung gano'n. Kaya tignan mo na lang, ma-inspire ka na lang sa iba na kung ang iba nga nagtatagumpay sa buhay nila, narating nila kung ano man ang narating nila sa ngayon na success, kaya mo din 'yon. But hindi mo magagawa, hindi mo mararating ang mga ganong klaseng tagumpay kung hindi ka rin naman magte-take action. Kaya dapat, take the single step. Kung meron kang plano, meron kang ini-envision sa buhay mo na gusto mong ma-achieve din, yun ang maging inspirasyon mo. No? Mag-take ka ng single step kasi hindi tayo makakarating sa tugatog ng tagumpay without taking action, hindi ba? Kaya kailangan talaga na lakasan mo ang loob mo, magtiwala ka sa sarili mo, at magsimula kang mag-take action. Okay? So we have surrender your belief in scarcity. The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. Okay? In this way, you can remove blocks in your life and succeed beyond your wildest dreams. Lahat tayo, always remember na we are all entitled for the abundance of the universe. Anything and everything in the universe, no? Deserve natin na magkaroon din tayo ng mga ganon. Kanya-kanyang timing lang tayo kung kailan natin ito makukuha, kailan natin ito may enjoy. And it's all up to us kung papaano natin i-claim, no, yung abundance na yan. Kasi hindi tayo magkakaroon ng abundance sa buhay kung yun nga, natatakot tayong gawin ng mga bagay-bagay, natatakot tayong kumuha ng oportunidad, natatakot tayong mag-take action, diba? Para ma-achieve natin mga gusto nating ma-achieve. So, kaya kailangan talaga, importante talaga na tayo ay mag-take action para ma-claim natin yung abundance na ito. At buksan natin ang sarili natin. Okay? Isipin ninyo na deserve ninyo, 'di ba?
yung guminhawa sa buhay. Deserve ninyo ang success. Deserve ninyo maging abundant and prosperous kayo. Kailangan mo lang na gumalaw ka para makuha mo yon. Okay? Kasi hindi yan ibibigay sa iyo na babagsak na lang sa lap mo. Hindi. Everything, no, na lahat ng bagay ay kailangan natin pagsikapan at pagtrabahuan. Okay? So, by the way, maraming salamat for subscribing to my channel. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat, no, for those who are not skipping the ads. Maraming salamat po sa inyong suporta at panahon. And kung gusto po ninyong mag-member sa channel, i-click nyo lang po yung join button sa baba ng video. Thank you. So, curiosity. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, curious about something. Po pwedeng meron kayong gustong pag-aralan or meron kayong inaaral na, nare-research na, maaring ganon. No? Because you are curious. You're curious. Gusto mong matutunan. Meron kang gustong madiscover dito. So, whatever that is, you know, so, maganda na ang iba sa inyo. Talagang hinahanap nyo na, ginagawa nyo na ng paraan kung paano ninyo makukuha ang mga impormasyon na gusto ninyong madiskubre. We have empty well, it's time to replenish, no? Capricorn, at meron tayong meditation and stillness. So, talagang magkadugtong itong dalawa. Maaring ang iba sa inyo burnout na, nakakaramdam na ng sobrang pagod, nararamdaman nyo na kumbaga depleted na ang inyong energy. So, anong dapat ninyong gawin? Ibigay ninyo na to sa sarili mo ang panahon para makapagpahinga. 'Di ba? Always remember, Capricorn, tao lang tayo, 'di ba? Meron din tayong kapaguran. Okay? Para tayong hindi tayo katulad ni Energizer, no, na go ng go ng go ng go lang, 'di ba? Kahit pagod na, kahit malayo na ang narating, go ng go ng go pa rin. Pero tayo hindi ganoon. Kailangan natin na once in a while, kailangan nating mag-replenish ng lost energy natin. Kailangan nating bumawi sa katawan natin. Kailangan nating magpahinga. We need to take a breather para na makabalik tayo sa sentro natin, para na ma-replenish natin ang pagod, ang stress na na-accumulate ng katawan natin. 'Di ba? Para na we will be ready for the next day's challenges. Kaya kailangan, no, kumpletong tulog, quality sleep, 'di ba? At saka alalahanin ninyo na kapag walang tulog, papaano magiging maganda ang inyong pakiramdam na during sleep tsaka lang nagtatrabaho ang katawan natin sa pag-repair, no, ng mga cells ng katawan natin. During sleep, that's when our body repairs. That's when our body is recuperating, no, and rejuvenating. Kaya importante ang tulog. Okay? Kaya kahit power nap, you know, kung yun lang ang kaya ninyong i-afford, power nap would be, would help, no, a lot sa katawan ninyo para makapag-rest kayo at replenish naman kayo ng lost energy ninyo, 'di ba? Kaya kasi ito, empty well. So, parang pagod na ang iba sa inyo. You know, siguro may mga physical discomfort na din kayong nararamdaman, no? Panawagan na 'yan. Kapag tayo merong mga sakit-sakit, no, na nararamdaman sa katawan, kahit sakit ng ulo lang or kahit anong simpleng physical discomfort, signal na 'yan, nagsisignal ng katawan mo, nananawagan na ang katawan mo na you need to address that pain. Kasi maaring hindi ka na nakakapagpahinga. 'Di ba? Maaring hindi ka nakakakain sa oras. So, talagang sasakit ulo mo. Or kung hindi ka nakakainom ng maraming tubig. So, talagang sasakit ulo mo kasi madidehydrate ka. Yung mga ganun. So, mananawagan ang katawan mo na, uy, asikasuhin mo naman ako. Wag puro trabaho. 'Di ba? Kasi papaano ka din nga naman makakapagtrabaho na may bibigay mo ang 100% mo kung may sakit ka. 'Di ba? If you're a little under the weather, hindi mo rin naman maibibigay yung 100% mo. Kaya dapat ang priority natin, well-being natin. Yung katawan natin, alagaan natin. 'Di ba? While we are performing our obligations, our responsibilities, 'di ba? Singit natin yung pag-aalaga sa katawan natin para continuously yung pagtatrabaho natin. 'Di ba? Hindi maputol.
No? Kung maganda ang pakiramdam natin, if we are in good health, in good shape, 'di ba? For sure, we will be on top of our game. Kaya yun dapat nating i-maintain, no? And isa sa makakatulong din sa inyo para maibalik ninyong sarili mo sa sentro, no? You need to do some kind of meditation. No? Put yourself into stillness, put yourself in solitude kasi napakahalaga, no, ng ganito, yung magpapahinga ka, yung wala kang ginagawa, 'di ba? You're not going to do anything muna, no? Kahit saglit lang, kung hindi pa kayo nakakapag-try mag-meditate, marami dito sa YouTube, i-research nyo. Marami dito ang pwede ninyong magawa. So, i-research ninyo kung anong klaseng meditation ang pwede ninyong gawin na sakto sa kung anong magiging komportable kayo. Subukan ninyo. No? You can do like 2 minutes. Yung mga ganon, sa una, matry nyo lang. 'Di ba? Kasi, hindi mo agad siya magagamay, no, sa isang beses lang. Sometimes, it doesn't work for the first time, no? Kailangan sumubo ka. Kung hindi umepekto sa'yo sa isang beses lang, subukan mo uli or mag-try ka uli ng iba namang klaseng pagme-meditate, no? Subok ng subok hanggang sa makakuha ka ng komportable kang gawin at gawin mo yan regularly, makikita mo ang changes, no, sa buhay mo. Magiging magaan na magaan ang inyong pakiramdam lagi. Okay? So, we have reconciliations. Maganda na meron ditong pagbabate na, no, yung forgiveness, no, yun ang magli-lead sa iyo towards reconciliation. Kasi kung hindi ka rin naman nagpatawad pa or hindi man kayo humingi ng pagpapatawad, parang wala namang yatang reconciliation na mangyayari, hindi ba? Kaya, maaari na meron na ditong acceptance of what happened, kung bakit mga nangyari, maaaring tatanggapin mo na yon, and you'd be able to forgive na. And magli-lead na to towards pagkakaayos, pagbabate, no? Magre-reconcile na kayo. So, which is really beautiful. Good luck po. Thank you for watching. Love and light. Namaste.